Breaking news mga kababayan, Iran isinuko ng ang uranium sa Estados Unidos. Ito ang matagal ng matinding isyu sa digmaan sa gitnang silangan, ngunit ngayong gabi ay biglang muling binuksan ang Strait of Hormuz. Ang Tehran, na napilitang umatras dahil sa presyon ng naval blockade ng Estados Unidos, at si Donald Trump ay ngayon ay nagsasabing pumayag na umano ang Iran na isuko ang kanilang ambisyong nuklear. Sa gitna ng mga paputok at paborito niyang tugtugin, proud to be an American. Mainit na sinalubong si Trump sa isang konserbatibong kumperensya sa Arizona. Nagdala ng magandang balita ang Pangulo, inanunsyo ng Iran na ang Strait of Hormuz ay ganap ng bukas at handa na para sa kalakalan. Isang anunsyo na ikinagulat ng buong mundo, agad na tumaas ang merkado at bumagsak ang presyo ng langis ng halos 12%. Ngunit nagbabala ang Tehran na muli nilang isasara ang mahalagang rutang pangkalakalan kung hindi ititigil ng Estados Unidos ang naval blockade sa kanilang mga pantalan. Ayon sa Pangulo, mananatili ang kanilang puwersa hanggang sa magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan, at sinabing maaari itong mapirmahan sa mga susunod na araw. Dapat ay mabilis lang ang prosesong ito, karamihan ng mga punto ay napagkasunduan na. Iginiit niya na pumayag ang Iran sa lahat ng kanyang mga hinihingi, kabilang ang pagsuko ng kanilang stockpile ng enriched uranium. Magkakasama naming kukunin yun kasama ang Iran, at iuuwi natin sa Estados Unidos. Ngunit ayon kay Perron, kasinungalingan yun, hindi yun kailanman naging bahagi ng usapan. Ayon sa Iran, ang pagbubukas nila ng strait ay dulot ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Nakahinga ng maluwag ang mga shipping company, ngunit nananatiling maingat, patuloy na sinusuri ang panganib bago magpadala ng kanilang mga tanker. Kapag may nangyaring masama sa isa sa mga yun, malaking problema yun. Kaya marami pa ring nag-aalinlangan, sa ngayon, nananatiling matatag ang marupok na tigil putukan sa Lebanon habang libu-libong tao ang bumabalik sa kanilang mga nasirang tahanan matapos ang matinding pag-atake ng Israel. Ang kasunduan namin sa Iran ay walang kinalaman sa Lebanon, pero gagawin nating dakila muli ang Lebanon. Inutusan ni Donald Trump ang Israel na itigil ang pambobomba. Ipinagbabawal ito ng Estados Unidos, tama na, napilitan muling sumunod si Benjamin Netanyahu. Sa Estados Unidos, bago ang muling banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz, naging positibo muna ang epekto ng pansamantalang pagbubukas nito sa presyo ng crudo sa world market. Sa Martes, inaasahan ng malaking rollback sa presyo ng langis, posibleng umabot sa 24 hanggang 26 na piso kada litro ang ibababa ng diesel, habang 2 piso at 50 sentimos hanggang 3 piso at 50 sentimos naman sa gasolina. Batay ito sa galaw ng one-week trading sa Min of Platts Singapore o MOPS, pati na rin sa foreign exchange. Pero ano nga ba ang reaksyon ng mga tsuper? Para sa ilan, malaking tulong ito sa pang-araw-araw. Maganda po, kahit papaano may uuwi sa pamilya. Pero para sa iba, hindi pa rin sapat ang bawas, hindi pa kami masaya dyan. Ang gusto namin, bumalik sa 57 pesos kada litro, yun ang pinaka-ideal. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyal na anunsyo ng Department of Energy kaugnay ng oil price rollback. Gayunman, ilang ulit nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na malabo nang bumalik sa pre-war price na nasa 60 piso kada litro ang diesel, dahil sa dami ng oil facilities na nasira sa gitnang silangan dulot ng digmaan. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 77 hanggang 139 na piso kada litro ang diesel, habang nasa 70 hanggang 103 piso naman ang gasolina sa Metro Manila. Ayon sa DOE, ang inaasahang rollback ay epekto ng ceasefire at bahagyang pagkalma ng sitwasyon sa Middle East. Kamakailan, inanunsyo ng Iran na bukas na sa commercial shipping ang Strait of Hormuz, kasunod ng 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Unti-unti na ring bumabalik ang galaw ng mga barko sa nasabing ruta. Pero ayon sa Iran, kailangan munang makipag-ugnayan ang mga barko sa kanilang militar bago makadaan, hindi rin pinapayagang dumaan ang military vessels at mga barkong may kaugnayan sa tinatawag nilang hostile forces. Dahil dito, bumaba ang presyo ng crudo sa world market, kabilang ang Brent crude oil na umabot sa $88 at 76 na sentimo kada bariles para sa June delivery. Samantala, si Donald Trump ay nagpasalamat sa hakbang ng Iran, ngunit iginiit na mananatili ang blockade sa ilang Iranian ports hanggang matapos ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Tumugon naman ang Iran, hindi raw mananatiling bukas ang Strait of Hormuz kung magpapatuloy ang pagharang ng Amerika. Pinabulaanan din ng Iran ang ilang pahayag ni Trump kaugnay sa umano'y kasunduan sa peace talks,
Habang wala pang katiyakan ng kapayapaan sa gitnang silangan at nananatiling hindi sigurado ang supply ng langis, nagpatupad na ng pagtitipid ang ilang lokal na pamahalaan. Sa Pangasinan, binawasan ng hanggang kalahati ang alokasyon sa gasolina ng ilang police mobile units. Tiniyak naman ng mga Aldan Police na gagamitin lamang ang kanilang mga sasakyan para sa mahalagang operasyon.